Halos hindi na mawalay sa marami ang kanilang cellphone. Pero kung dala mo yan hanggang CR, paalala lang ng mga espesyalista na huwag mawili at tagalan ang pag-upo sa kubeta. Posible raw yang magdulot ng hindi ka nais-nais na almoranas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Siya si Jason, 31 anyos. Aminadong naging habit niya na ang paggamit ng cellphone habang nakaupo sa inidoro. Hindi ko kasi namamalayan na halos magkakalahating oras na pala ako na nakaupo sa toilet. Pagka nag-cellphone na kasi ako sa CR, lalo na pagka may nakikita akong mga trends, di ko na namamalayan na tumatagal na pala ako. Kung katulad ka rin na nababad sa pag-scroll sa apps, panonood ng kung anong mga videos, paglalaro ng mobile games at nakikipagtelebabad, nako may health risk daw yan, sabi ng isang gastroenterologist. Pag masyado tayong matagal sa toilet, yung umabot ng 30 minutes, nag-i-increase yung pressure sa pelvic floor muscles. Kasi yung pelvic floor muscles natin dapat nag-relax. Is na mag-relax, nag-contract siya. So, mas mahirap natin ilabas yung stool natin pag ganon. Bukod sa pelvic floor dysfunction, maaari din daw itong makakos ng hemorrhoids o almoranas. At maging yung tinatawag na rectal desensitization o yung paghina ng pakiramdam ng rectum, kaya hindi agad nakakapagbigay ng signal sa utak na kailangan ng dumumi. Dapat pag nag-toilet tayo, dapat wala talagang walang distraction like cellphone or mga magazine. So, dapat naka-concentrate lang tayo sa pagdumi para mas suabe yung paglabas ng dumi natin. Dapat pag dumudumi tayo ay i-aim natin na 5 minutes maximum yung tagal sa toilet. So, yun yung isang proper healthy bowel habit, no? Ang matagal na pag-upo sa inidoro ay isa ring palatandaan ng constipation. Ayon kay Doc, madalas ito ay dahil kulang sa fiber mula sa gulay at prutas o kaya naman kulang sa inom ng tubig. Kaya mahalaga na uminom ng hindi bababa sa 3 litro ng tubig araw-araw. At syempre, ugaliing gumalaw at mag-exercise. Yung iba kasi hindi naman hirap dumumi pero yun nga, nanonood lang eh. So, maraming gano'n na tao. So, pag hirap talaga dumumi, ay magpakonsulta na agad sa inyong doktor or gastroenterologist para magamot ng tama. Lalo na kung yung itsura ng dumi, hindi na siya form. Yung bilog-bilog na, putol-putol, o kaya masyadong dry or tuyo, no? Tulad ng pag-upo sa silya, huwag masyadong tagalan ng pag-upo sa kubeta. Galaw-galaw din paminsan-minsan para ang sakit ay maiwasan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang babala ng mga espesyalista sa mga matatagal maupo sa kubeta kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yung iba nga ginagawang lazy boy, habang nagse-cellphone. Yung trono. Maraming guilty dito. Okay, yung nakausap mo si Jason, hindi naman daw ba siya nagkaroon ng komplikasyon? Ayun, Pops Jay, sabi niya thankful siya dahil hindi naman umabot sa ganong punto. Kaya nung na-inform siya na may mga ganito palang health risk, ay parang natauhan daw siya na hindi niya na uli gagawin pa. Oo, base sa nakausap mong espesyalista, Yeda, tumataas daw ba yung kaso ng sakit dahil sa tumatagal na paggamit ng toilet? Pops Jay, si Doc, wala talaga siyang eksaktong datos regarding dito. Pero makapansin mo, Pops Jay, sa social media, maraming doktor, even abroad, na nag-share nito to spread awareness nga. Dahil pansin daw talaga sa panahon ngayon, yung mga tao, hindi mawalay-walay sa kanila yung kanilang mga cellphone na talagang kahit nasa banyo, walang pinapalampas, dinadala ito. Masarap manood ng mga videos niyan. Yes, Pops Jay, kung ano, madidinig mo kasi, nasa labas ka halimbawa anong CR. Diba, kailangan pang sigawan, kalampagin para lang lumabas. So, sabi ni Doc, yan, delikado talaga yan. Kaya dapat talagang pag-usapan.
Meron daw ba siyang naging pasyente na yan ang dahilan kaya nagkaroon ng hemorrhoids? Actually, marami siya naging pasyente na nagkaroon ng hemorrhoids or almolanas, pero wala naman daw pasyente na pinpoint na ito talaga yung dahilan. Pero ang nakapansin niyang marami, Pops J, nagkakaroon ng constipation, nagiging problem sa kanila yung pagdumi. Dati pa yan, di ba, Yeda, yung mga mas nakatatanda, pagka nagbanyo, may baon pang halukip-kip na dyaryo, di ba, o di kaya magazine. Ito ba, ngayon lamang nangyayari o matagal na talaga? Pops J, matagal na, pero ngayon lang parang napag-usapan dahil syempre nakapansin kahit sa mga kabataan, dala-dala nga yung cellphone. Kasi dati nakapansin lang natin sa mga adult, di ba? Tatay, lolo, lola. Pero ngayon kasi even mga bata, kaya talagang pabata ng pabata, Pops J, nagkakaroon ng ganitong mga problema. Kaya talagang dapat magbigay tayo ng awareness sa kanila. Yeda, kung ayaw pa rin tumigil, anong sabi ng mga doktor? Gaano katagal ang gamutan sa hemorrhoids? Pops J, yung hemorrhoids, ang paliwanag naman ni Doc, nadaan naman yan. Majority ng cases nadaan sa medical management. So gamot, bibigyan ng gamot, pampaliit ng almoranas. Pero kapag medyo lumaki na siya, pwedeng sumailalim sa rubber band ligation. At kung talagang malala na, Pops J, nakakaranas ng pain, discomfort, operation na. At Pops J, hindi biro yan. Kasi yung initial healing nun, maabot ng 2 to 4 weeks. Pero yung talagang makakabalik ka sa yung normal activities, aabot yan, Pops J, ng mga 6 to 8 weeks. So talagang matagal din yung recovery period. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.